Sigurado ka bang ayos lang? Baka sa boses ni Hazel ang pag-alala. Sino ba naman ang hindi? Kung ako din ang nasa katayuan niya, hindi ko iiwan ang best friend ko sa gilid ng kalsada na mukhang bagong panganak. I was talking about myself actually. I hated how I felt so sticky. My wet shirt made my black tube transparent. My baggy clothes looks insulting and now my current state made it even worse. Pinilit kong ngumiti kay Hazel. Ayokong sabihin na hindi ako okay na maiwan at maglakad mag-isa pa uwi. Kaso, ayaw ko naman mag-tantrum sa harap niya at sabihing makisabay sa kanya. Kasi nga kasama niya ang nobyo niyang si Richard. Nakakahiya naman makisawsaw sa kanila diba? Lalo't na't kanina pa ako pinadidilaan ng boyfriend niya. Habang nililingon si Richard sa likuran niya at mukhang naiinis sa paghihintay kay Hazel. I once mistaken him as Hazel's father kung hindi lang sa sobrang kagwapuhan niya na imposibleng pag-isipan ko ng ganun. His possessiveness is so exaggerating na kahit na aking best friend ay pinagseselosan. It's as if aagawin ko sa kanya ang girlfriend niya. Hazel's fine with it though sometimes, ikukwento niya pa sa akin kung paanong nakakaligyon sa part niya. Hazel matagal ka pa ba? Speaking of the devil, nakasimangot na lumingon muna so Hazel sa likuran niya. Di ba talaga natin pwedeng isabay si Hope? Naiintindihan ko naman na susundin ni Hazel si Richard. She has that look every time she sees Richard. The I will be your slave look, alam mo yon. Akala mo may kung anong mahika ang bumabalot sa kanya kapag si Richard na ang pinag-uusapan. Richard is handsome, someone mysterious looking sexually appealing and woman would beg to get his attention all the time. Gabi na, baka kung mapano pa siya. Tanong nito sa lalaki. Hindi, tipid na sagot ng lalaki. He gave a meaningful look at Hazel, thinking I didn't saw how intense that look was. I wish deep down inside Hazel would insist but I know that life is unfair with me. My wish will not be granted. I narrowed my eyes at them. Who are exchanging the looks. Not that I admire him but that's just my observation. Ang problema lang ay masyado siyang cold, snob and stoic. Naiintindihan ko kung bakit hindi niya maiiwasan si Richard. Hazel he's trapped in an invisible spell called love. Tumingin ulit sa akin si Hazel na nakasimangot. I'm so sorry, Hope. I knew it. Okay lang talaga na maglakad na lang ako o kaya naman mag-aabang na lang ako ng taxi. Pagkukumbinsi ko sa kanya, kung pwede lang kasi talaga kitang isabay eh. Napalinggan siya saglit kay Richard na tumaas naman ang kilay sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin sa nobyo niya at bumalik ulit sa akin. Bakit kasi pumayag pa tayong pumunta sa party na yon? Habang sinasabi niya yon, baka sa mukha niya ang inis. Habang inaalala yung nangyaring party sa bahay ni na Jessica, the reason why, my night is ruined. Kaklase ko si Jessica kagaya ng mga cliché na story na may mga bully. Isa siya dun, kasama ang mga aliports niya. Ginawa nilang MP Erno ang buhay ko. Bakit ko ba naisip na magbabago sila? She was so nice when she invited us to her party. Like the fool I was. I fell into her trap. Someone pushed me into the pool and got soaked. Tawa sila ng tawa sa nangyari sa akin. May mga kumuha pa ng picture sa karumal-dumal na sinapit ko. Hanggang ngayon nanggagalaiti pa ako sa inis dahil sa nangyari. Nagsimula lang namang mangyari sa akin to nung lumipat ako sa klase nila. Siguro hindi nila gusto kung paano ako nag-e-excel sa klase. Imbis na gawin nila iyong halimbawa, they think of me as a fame whore. Hayaan mo na. Pasaan pat na imbento ang karma. I chuckled. Bumantong hininga siya, at nagagawa mo pa talagang tumawa ah. Lagot sa akin ang mga yon kapag nagkita kami ulit, napangiti na lang ako. Hay nako, ang best friend ko love na love talaga ako. Lamang ko naman. Hazel, napalingon ulit kami kay Richard na nakapasok na sa coach niya habang dumudungaw sa bintana. He just know how to ruin the moment, suck. Di makapaghintay, ganyan na ba siya kagutom? Bulong ni Hazel pero marinig ko naman. Natawa ako ng konti. Gutom na pala eh, sige na, sabi ko. Hindi siya ngumiti. Naramdaman ko pa nga siyang na-tense. Napakunot ang noon ko. Okay ka lang? Tanong ko. Tumanggo din ako. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa kotse bago siya lumingon sa akin ulit. Please mag-iingat ka Hope. Opo sige na, Chupi. Natatawa ko siyang tinaboy. Seryoso ako. Tumawag ka kapag nakauwi ka na. Tumanggo lang ako siya tumalikod at dumiretso papasok sa kotse. Nakita ko pang may sinabi si Richard sa kanya. Hazel just rolled her eyes on him. Tinanaw ko ang kotseng papalayo hanggang sa lumiko ito at tuluyang mawala sa paningin ko. Napabuntong hininga ako at saka napayakap sa sarili. Nanlalamig ako kahit nasuot ko ang jacket ni Hazel na pinahiram niya. That's when I realized, I was alone in this side of the road. Medyo nababawasan ang pakiramdam na yon dahil naririnig ko pa mula rito ang mga hiyawan ng mga bisita ni Jessica. Kung hindi lang talaga ako makukulong sa gagawin ko, palihim kong sisilaban ang bahay niya. How morbid that was. Mariin akong napapikit, inhaling the fresh night air. I stood there and I waited. Baka naman may dumaan pang sasakyan. I look up to see the full moon, and I smiled. Pakiramdam ko, may nakabantay sa akin. The sky is filled with clouds.
Kung hindi lang sa bilog na buwan ay iisipin kong uulan. Hey miss, napalingon ako sa gilid ko nung makita ang isang lalaki. Pasuray-suray na lumapit ito sa akin. He smells heavy alcohol and vomit. Mukhang nagsuka na ito habang palabas sa sobrang kalasinggan. I'm guessing he is one of Jessica's friends she invited to her party. Samahan mo ko, hihihi. Suminok pa ito. Napaatras ako palayo sa kanya nung palapit siya ng palapit sa akin. Hindi ko hinintay na mas makalapit at naglakad na ng mabilis palayo. Kailangan ko nang makaalis sa lugar na ito. God know what will happen to me if I don't. Baka kapag nagplakad-lakad pa ako makakita ako ng sasakyan. Lamps post guided my way. I continued walking until all I hear was silence. Deafening silence. I'm on my own and I can't help but feel fear. Siguro ay malayo na ako sa bahay no Jessica. Bakit pakiramdam ko bigla na lang may hahabol sa akin dito? Lumingon ako sa dinaanan ko at hindi ko alam kung makapahinga ako ng maluwag dahil wala namang nakasunod sa akin, lalong-lalo na walang tao. Ibig sabihin hindi ako sinundan nung lasing kanina. Nakarinig ako ng spirit ng kuryente at kumikislap-kislap ang lamppost sa gilid ko. Bigla akong pinlamagan at nabuhay ang kaba sa dibdib ko. Hindi ako nakagalaw agad at inangat ang tingin doon sa bulb na nagpapatay-sindi. As if it noticed me lukang, it stopped. Hindi na ito muling nagpatay-sindi at parang wala lang nangyari. Kinuha ko ang phone ko at agad tinawagan ko si Hazel. Pero nakailang tawag na ako hindi niya sinasagot. Kita mo yung babaeng yon. May sinasabi pa siyang tawagan ko daw siya, tapos papaasahin ako sa wala. I wonder, bakit kaya hindi niya masagot ang tawag ko? Mabilis kong kinuha ang earphone sa kasinaksak sa tenga ko. My hands are shaking. I adjusted the music to its highest volume. Wala akong pakialam kung mabasag na yung eardrums ko sa lakas ng music. Gusto kong mabawasan ang takot na naramdaman ko. Naglakad na ako habang nakaplay pa rin ang music sa tenga ko. Minutes passed. Wala pa ring dumadaan na sasakyan. Living at Altifresia, which is a place full of mystery. Dapat aasahan ko na ang mga ganitong senaryo. This place is not part of the city or even the town. Altifresia is a included place, separated from the city and the town. It's a place where the elites lives. Pero iilan lang ang nakatira dito. You won't find a house near the roads. The mansions are found inside the forest of Altifresia. Hindi ko alam kung bakit gusto nilang nakatago ang mga tirahan nila. Bigla akong kinabahan nung makita ng dadaanan ko ang sinasabi nilang kalsada. Kung saan maraming nawawalang tao at hindi na nakakabalik. Altifresia's beliefs. The thought of it makes me want to walk back. I can feel goosebumps all over my body while looking at the darkness ahead of me. The lampposts at the area is not working. Panday do na ata ang mga ilaw sa part na yon. Why do I feel like it's not working for a purpose? Kahit na may liwanag ng buwan mas naging nakakatakot lang ang party na yon. Kagaya ng napapanood kong horror movies. And then my mind started to think of scary things. Paano kung may multo doon at kunin ako? My legs wants to give up with the thought. I want to turn back and run. But to where? Saan ako babalik? I can't even look at the dark area, thinking something would appear before my eyes. Maybe a lady in white sheet. I wanna die. Kahit malakas ang music sa tenga ko, mukhang dining ko pa rin ang malakas na kabog ng dibdib. Wala akong maintindihan sa pinapakinggan ko dahil doon. Just as I was debating myself if I should continue walking, the place started to get darker. Naharangan ng mga ulap ang liwanag ng buwan nung iangat ko ang tingin ko. Maybe I should to this. Tingin lang ako sa itaas para ma-distract ako. Hindi ko alam kung paano ko napilit ang para ko na maglakad. Everything will be okay, I thought. I walk slowly then my steps become desperate. Hindi na talaga ako maglalakad ng ganitong oras ng gabi. Gusto ko nang makaalis dito. Mabilis pa rin akong naglakad kaya nagulat ako nung mabangga sa kung ano. I squeaked and almost jumped. Natanggal sa tenga ko yung earphone. Hinahanda ko na talaga ang sarili ko sa makikita ko. My heart wants to get out of my chest as I forced myself to look up. Sandali akong natigilan almost 5 seconds. Bago ako napakurap sa harap ko. Hindi siya babaeng nakaputi, may ulo din siya, ine-expect ko ay taong pugot. Well what the hell, I hate my mind for scaring me like this. Napaawang ang labi ko sa lalaki sa harapan ko. From his strong build and his wide stance it's obvious that he is a guy. Hindi ko siya namumukhaan dahil natabunan ng hoodie niya ang kaunting liwanag ng buwan. Ibig sabihin wala ng ulap ang humaharang sa liwanag nito. Hindi ko alam kung bakit, pero parang makahinga ako ng maluwag. Sorry, mahina kong sabi. Marinig ko pa siyang nagsa, bago nilagpasan at naglakad paalis. Napakunot ang noon ko. Maybe I look stupid in front of him because I was immobile while staring at him. My God, nilinggan ko pa siya bago ako nagpatuloy sa paglalakad. Medyo makahinga ang nang maluwang. At least I know now na may naglalakad pa pala sa ganitong oras bukod sa akin. Ako lang talaga ang tumatakot sa sarili ko. Umangat ulit ang tingin ko sa taas at napahinto na panganga ako ng konti sa nakikita ko. Ang kaninang bilog ang maliwanag na buwan ay matatabunan na ng pulse.
Parang unti-unting kinakain ng kulay na yun ang natitirang liwanag ng buwan. Parang gusto nitong palitan sa pwesto ang buwan. How did that happen? Napakunot pa ako sa mata ko para kumpirmahin kung totoo ang nakikita ko at totoo nga. Nung tuluyan ng naging pula ang buwan, nabalot ng dilim ang paligid. Nanindig ang balahibo ko sa katawan. Nakaramdam ako ng kaba. Saka ko napansin na nakatayo ako sa kinatakutang na lugar. My blood run cold. Natanong ko sa sulok ng kakayuhan ang isang malaking bahay. Ngayon ko lang iyon napansin. It looks ancient at parang naabandona. Napalingon-lingon pa ako. Baka hindi pa nakakalayo yung lalaki pero wala na siya, ang bilis niya namang nawala sa mahabang kalsada. Kinabahan ako, kaya mabilis akong maglakad paalis. Paano kung haunted nga lugar na to? Ako na ba ang susunod? Pinigilan ko na lang na gumana ang mga imahinasyon ko dahil mas lalo akong natatakot. Lakad pa din ako ng lakad nang bigla akong nakarinig ng yabag. Mahina pang na parang tinatansa ang bawat paghakbang nito. Binilisan ko pa din ang lakad ko. Sana hindi multo. Sana hindi multo. Paulit-ulit kong dasal sa isip ko. Naramdaman ko na nagwawala na ang puso ko. Bumilis ang mga yabag sa likuran ko kaya hindi na ako nag-isip na lumingon at tumakbo na ako. Napasigaw ako nung bumangga na naman ako sa isang tao kaya napahinto ako. Hinihingal akong napahawak sa tuhod ko. Shit, mahina kong usual sa sarili ko. Mabuti na lang may mga tao pang gumagala pag gabi. Pero kaninong yabag yung narinig ko? Must be my imagination. Umangat na yung tingin ko doon sa nakabangga ko. Pasensya na, I gasped with horror and a scream come out of my mouth. Napasigaw ako ng malakas sa nakita ko. I saw how his teeth turned into long fangs. And his eyes were totally black. Tatakbo na sana ako nung mahuli niya ang braso ko. Nakaramdam ako ng lamig nung damapo ang kamay niya sa balat ko, his cold as ice. Multo. Nagpumiglas ako pero masyado siyang malakas. Tulong. Tulungan niyo ako. Paulit-ulit lang akong sumisigaw nung bigla niya akong iharap sa kanya, kaya nakasalubong ko na naman ang nakakatakot niyang mata. Got you. Malamig na sabi nito pero nakita kong umangat ang gilid ng labi niya. Lumabas na naman ang matutulis niyang ngipin. Oh my God. Anong nilalang siya? Please tell me I'm dreaming please. Bumaba ang mukha niya sa akin at doon na nawala ng sobra ang puso ko. Naramdaman ko ang hininga niya sa leeg ko. I silently sucked a deep breath when I suddenly felt something cold touch my neck. Napalayo pa ako agad pero hinigpitan niya ang kapit niya sa magkabilang braso ko. Gusto nang sumabog ng paa ko sa sobrang kaba. Nagpumiglas ako. Kung hindi ko lang naramdaman ang matatalim na kuko sa braso ko ay hindi ako titigil. Naramdaman kong bumabaon ito sa balat ko tuwing nagpupumiglas ako. You're mine, he spoke in husky voice kaya mas lalong nagtayuan ang balahibo sa katawan ko. Napapikit ako ng madiin, naghihintay ng katapusan ko. Naramdaman kong may tumusok sa leeg ko kaya napaluha ako. Takot. Sobra-sobrang takot ang naramdaman ko. Damiin yung pangil niya sa leeg ko kaya napaiyak na ako. I whimpered. I was thrashing under him. Kicking and silently pleading. I am aware of the sudden pain injected on me. Akala ko katapusan ko na pero bigla siyang lumayo sa akin at tinulak ako na parang napaso siya. I was able to look at him wide-eyed. He wiped something on his lip. Damn it. Nakahanap ako ng pagkakataon para tumakbo palayo sa kanya. Hindi pa ako nakakatatlong habang nung naramdaman kong may biglang bumuhat sa akin. Bitbit niya ako sa tiyan na para akong bata. Nagpumiglas ako. I screamed again like a mad woman. Bitiwan mo ko. Tulong. Sigaw ko habang nagsisipa sa ere. I heard him check-led. Deep and very manly. For a second, I thought his voice is handsome. No one will be here to help you so screaming is useless. Sabi niya. Another man's voice. So there another one. Ibinaba niya ako pero mahigpit pa rin ang hawak nito sa akin. My arms hurt every time I move because he just tightened his grip. Hindi ko na siya nagawang takasan nung iharap niya ako sa kanya. I immediately closed my eyes, afraid I might see that scary face again. I almost jumped when his palm caressed my face. I cried. Papakawalan niyo na ako, pakiusap. Hinawakan niya naman bigla ang noon ko at nakaramdam ako ng pagkahilo at parang bamigat ang mata ko. Damn it. Her blood burnt me. A man said with a British accent na ngayon ko lang napansin. Narinig ko ang halakhak galing sa taong may hawak sa akin. That means she's ready. She better me. I must bring her home before this fucking blood moon ends. Iyon ang huli kong narinig bago ako tuluyang nawalan ng malay. Nagising ako na parang may humahaplos sa ulo ko. The hand stroked my head slowly. That small gesture comforted me and I feel getting drowsy again. Gusto kong tingnan kung sino ang may-ari ng kamay na yon pero hinayla na ako ng antok.